The conviction rate, Mr. Chair, 2020, it is 61.2%. 2021, it is 42.7%. And 2022, it is 26.5%. With all due respect to our dear Ombudsman, although this represents the period where he is not yet appointed as such, can we explain that this decreasing rate of conviction of the Office of the Ombudsman? Mayroon kaming problema that Congress itself created for us. And this is the amended jurisdiction of the Sandigan Bayan. Doon po sa batas na yon, sa bagong jurisdiction ng Sandigan Bayan, there are cases na hindi na ipa-file sa Sandigan Bayan but will be filed with the lower courts. Ang nakasama pa roon sa batas na yon, sinasabi it should be filed in the adjacent judicial region where the accused, where the public officer is a resident. So, ang problema namin ngayon, pag final mo yung kaso sa executive judge ng Region 8, i-dismiss ng executive judge because there are no guidelines issued by the Supreme Court. Wala akong guidelines. So sa ngayon po, marami pong nakabinbin sa aming mga kaso, hindi namin alam saan ipa-file. Kami po ay at the loss. Number two, on the rate of conviction, this is one aspect of our work where we are rated. Our performance is rated also by the international community, and which is unfair to us, na ang aming performance is based on the conviction rate. Hindi po kami ang husgado. Iba po ang pananaw namin insofar as we are concerned, there is probable cause for the filing of the information. Pero ang husgado po ibang pananaw. Remember that no two, just as no two individuals are the same, even twins, wala hong abogado na pare-pareho ang pag-iisip. May mga abogado na taliwas ang pag-iisip sa katotohanan, may mga abogado na tamang pag-iisip. So kung nagkataon na yung huwes o tatlong justices ng Sandigan Bayan, ang isa ay taliwas ang pag-iisip at sinasabing acquittal, abay, ma-acquit nga. So, our performance should not be based really on the conviction rate. That is unfair to the Office of the Ombudsman. It's just like also rating the Department of Justice on the number of cases where they secure conviction. Because after the Sandigan Bayan, after the regional trial courts, the accused has the right to appeal to the Court of Appeals and to the Supreme Court. E paano pagdating din ng Supreme Court na acquit yung akusado? Walang gawa ang mga kasalanan nila. Pagkakainin din. Ang pagkakainin po, yan ang dating ginagawa namin po. Traditional namin ang pagkakainin. Yan po, hindi kami nagkakainin. Hindi kami nagkakainin. Yan po ang natakam na namin ang kamuting kahoy, lahat-lahat na pananim na kaya namin may kakainin po. Yan kami kakainin. Pero meron mga po, tulong ngayon sa pamahal on the matter, not being a lawyer, and I do not know why our system has turned out this way. But that is, pag-usapan natin. Hey! Good morning! Tagumpay naman ang mga buwis buhay sa ngalan ng kalayaan mula sa mga dayuhan at mismong mga kababayang naghahari-harian. Bakit walang binisa? Himagsikan, tagumpay. Hok balahap, tagumpay. Ram, YOU, People Power, tagumpay.
Bakit business as usual ang mga kurakot? Kukunin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Jur, Dr. Sixto Pilates, Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Wala pong kaduda na ang istilong bulok ng mga dayuhan sa paghahari-harian sa ating bayan abay hinigitan ng mga naghari-harian na sarili pa man din nating mga kababayan. Anyari! Meron ho tayong matandang kasabihan. Truism, kumbaga, sa mga Inglesero. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruruunan. Balikan po natin ang tanaw. Kung ano po ang mga ideas, no, ha? Ang mga social injustices that our national hero, Gato C. Rizal, fought and died for. Individual rights and freedom, specifically rights for the Filipino people. Kanya pong ibinahagi ang kanyang mga sentimento sa mga miyembro ng movement na kinaaniban niya doon para lumaya ang bansa mula sa mga maruruming kuko ng mga dayuhang Kastila. Sa mga panulat din ni Rizal, ay maaninag po, kung ano po ang ika niya kalaban ng sambayanan, ng ating mga ninuno. At ito po ang tinawag niya na double-faced Goliath. Ito po yung mga kurakot na mga praile at ang bulok na gobyerno. Double-faced Goliath. Ang mga nilalaman ng kanyang mga komentaryo ay kinapalulooban ng mga ilang agenda. Katulad halimbawa na ninanais niya na magkaroon ng Pilipinas ng partisipasyon sa Spanish Cortes bilang probinsya ng Espanya. Bay, sandali muna ha. Alam nyo, ewan ko sa inyo, pero para sa akin, mukhang hindi ito swak sa akin panlasa. Sapagkat kung tayo ay makikipag-alyansa, makikipagkasundo, doon sa diktador, may kabahagi din po tayo ng ginagawa nilang kaungasan. Maging bahagi po tayo, di ba? Yun nga lang hindi ka kumibo. Kapag may nangyayaring kaungasan sa iyong paligid, ay sumusuporta ka na doon sa ungas. Hindi po ba? So, ninanais din mangyari ni Gato C. Rizal na mga Pilipino na. Pilipino na mga pare, instead, ito mga Spanish friars, Agustinians, Dominicans, Franciscans, doon sa mga parishes, lalo na sa mga remote sitios. Kalayaan of assembly and speech. Meron na tayo ngayon yan, freedom of the press, freedom of speech, of the press, expression, and the right of the people to peaceably assemble to seek redress of grievances. Meron na tayo ngayon yan. Pero ito isa sa mga ipinaglalaban ng masinggana ni Gato C. Rizal. Equal rights before the law para sa pareho Pilipino at mga Espanyol. At syempre, ayaw niya rin, tinututulan niya yung forced labor. Sa himagsikan po ng ating mga ninuno,
abay biglang umiksena ang Amerika. Kaya tayo ay nagtagumpay. Ang ating mga ninuno, nagtagumpay ang kanilang himagsikan doon sa kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng bayan. Yun po ang pag-eksena ng Amerika. May tuturing po yun na biyaya ng Panginoon. Nakialam ang Panginoon sa ating laban. Sapagkat ng mga panahong yun, naasar ang Espanya sa Amerika dahil sa kanilang kumbaga simpatya para sa mga Cubans. Yung Cuba sa Florida parang malapit lang eh. And so nakaka-relate ang Amerika sa palagay ko dahil sila din po ay dating kolonya ng Great Britain, and so nakikisimpatya sila sa mga Cubans. Kaya nagalit ang Espanya, nagdeklara ng giyera, inatasan si Commodore Dewey, napasyalan yung Spanish Armada sa Manila Bay, at ayun, parang di pa pinawisan ng mga sundalo, mga Navy ng Kano, lubog na lahat ng Spanish Armada. At so, doon po nakapasok sa eksena Amerika, noong himagsikan. Well, anyway, that's another ball game. Pag tatalakayin natin yan, kikilatisin natin yan sa ibang pagkakataon. So, dito po muna tayo sa himagsikan. Balik po tayo sa himagsikan. Napilita ibenta ngayon ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 milyones dolyares. Fast forward. Anumang bangayan, matindi po umaatikabong bangayan sa United States. Kumbaga, marami sa mga Kano, pati na yung mga malalaking pahayagan. Sabi niya, bitawan na lang natin yung Pilipinas. Ang laki na ng problema natin dito sa ating mga Black Americans. Dadagdagan pa ba natin ng problema dyan sa mga little brown monkeys, na mga halima at walang kapag-asa maging sibilisado. At any rate, nanaig po, ito pong Philippine Organic Act of 1902. Ang sponsor po dito ay si Representative Henry Cooper. At ang layunin ng naturang opisyal na tindig ng Amerika para sa Pilipinas, i-educate ang mga Pilipino, hasain sa mga proseso ng demokrasya, gawaran ng kalayaan. At yun naman itinupad nila, Katunayan, tayo sila ng mga paaralan para ma-educate ang mga Pilipino. May nagsidatingan dito ng mga volunteers, ng mga guro para turuan, i-educate ang mga Pilipino. At siyempre, para mahasa ang Pilipino sa mga proseso ng demokrasya, doon po mismo sa Philippine Organic Act of 1902, nakasadoon na pagdating ng 1907, magkakaroon na ng eleksyon para sa Philippine Assembly. Kumbaga, ang House of Representatives noon ay yung Philippine Assembly. At ang Senado ay yung pong Philippine Commission na pinamumunuan ng Governor General ng Amerika. At puro mga Kano yung nandoon. Doon po nagumpisa ang paghahasa. At siyempre, pagdating ng 1916, ikinasa naman ang Jones Act of 1916 kung saan nakalagay doon, nakasado na magkakaroon ng halalan, at maghahalal ang mga Pilipino ng mga senador na kapwa nila Pilipino. And so, moving forward, para lalong mahasa
ang mga Filipino sa larangan ng mga proseso ng demokrasya, abay pinayagan na sila, inatasan na sila ng Amerika na mag-constitutional convention para limbagin ng mga Pilipino ang 1935 Constitution. Oh? So talagang pinanindigan po ng ang kanilang salita. Ngunit hindi po natapos ng dire-diretso ang Commonwealth era sapagkat nagkaroon po ng digmaan noong 1941 laban sa mga Hapon. Opo. At siyempre, fast forward, nagwagi po naman ang Allied Forces laban sa mga Hapon. Unfortunately, yung pong 1935 Commonwealth Constitution, ipinagpatuloy na. Hindi na sila lumimbag pa ng talagang Philippine Constitution bilang malayang bansa. Wala naman sanang problema roon. Kanya lang, yung pong 1935 Constitution sa Bill of Rights noon, hindi kasama ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Kasi hindi pa naman freedom constitution yun eh. Commonwealth pa lang yan eh. At sa Philippine Organic Act of 1902, lahat ng mga karapatan ng kano ibinahagi sa ating mga Pilipino, sa ating mga ninuno, minus 2. The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Yun ang siste. So, siguro, baka inaasahan din ng mga Amerikano na kapag ginawa na ang kalayaan sa bansa ay lilimbag ng panibagong konstitusyon at kasama na yon sapagkat yun po ay epitome of democracy. Pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Na tinutukoy ko ay ang karapatan ng mga mamayan sa hukumang trial by jury. Hindi nga ba nakalagay sa Ligang Batas na 1935, 1973, 1987 that Philippines is a democratic and republican state. Government authority managed from the people and government authority emanates from the people. Hindi po ba? Pero paano yan yung demokrasya nabaliktad, napilipit sapagkat ang tunay na power ng sovereign people ay hinuhugot sa karapatan sa trial by jury. Wala tayong trial by jury. So sino po ang nagdidikta kung ano po ang due process of law? Yung mga nakapwesto sa gobyerno. Kaya hito po tayo, kinakawawa nila. Okay. Nagkaroon na ho tayo ng Independence Day, July 4, 1946. So sa halip, napakikinabangan natin yung mga biyaya ng demokrasya, pakikinabangan ng tanan, abay yung mga kawatang naluluklok lang sa pamahalaan, ang nakikinabang, kinukurakot. So, hindi lamang po nagpatuloy ang diktadurya sa Pilipinas, diktadoryang ala Espanya, ngunit ang naghahari-harian na ay mga sariling kababayan na po natin. Hindi rin po nagpatuloy, lumala, baka mo na lumalala. Ang mga insidente ng social injustices na siyang ipinaglaban at ikinamatay ni Gat Jose Rizal. Kumbaga, business as usual ang mga kurakot. Umpisahan po natin sa war reparation. Ang Hapon, nagbayad po ng $550 million. Aking halaga niya noong mga araw na yun. Ang Amerika, nagbayad ng, hindi naman bayad, donasyon. Itong mga war surplus after World War II.
Saan napunta yung kapirang yun? Saan napunta po yung mga jeepney? Yung kanila pong mga panggera na mga jeep, na ginawang Francisco Motors, kinalaunan. Nakinabang ba mga Pilipino doon? Doon sa 550 million US dollars na binayad ng Hapon, nakinabang ba ang mga pangkaraniwang Pilipino? Yung pong mga negosyante ang naglalakihan ng mga panahon yun, nakinabang, kasi pati sila nabudgetan ng 400 million US dollars. Iwan ko lang kung lahat napunta sa kanila. Hindi natin alam kung magkano. Dahil talagang may napupunta sa mga salot na kurakot Hindi natin alam kung magkano. Yung Meralco, yung shipping, land transport, insurance, mga bangko, mga minahan, sugar and coconut industries, timber and lumber industries, pati yung mga reliyosong grupo. So, kahit na binomba, maraming nawasak na mga gusali dito sa ating bansa po, ay masasabing hindi naman tayo ang talagang gumastos para ipaayos yung mga yun. Nga lang, hindi natin alam kung magkano ninakaw ng mga salot na kurakot sa Kabambayan. So patuloy po ang kurakutan sa Kabambayan at mga abuso ng mga nakapwesto sa gobyerno. Kung kaya naitatag ito pong NPA noong December 26, 1968. Ito po yung dating Huk Balahap na kumbaga nag-level up, kinonvert siya bilang New People's Army. Primarily dahil po patuloy ang mga social injustices at ang may kagagawan, gobyerno na mismo. Gobyerno mismo ang may kagagawan. Ito namang MILF, noong 1969 naman, naitatag matapos yung Jabida Massacre noong March 18, 1968. Alam nyo, pwedeng isipin or hindi malayong maraming mag-iisip na baka naman nagsabuatan si Marcos, si Normie Suarez, at si Jose Maria Sison. Kasi magkabrad sa Apo ito, sa UP mga to Bakit naman sila magsasabuatan? Unang-una, sa tingin ko, para mabigyan ng imprimatur si Ferdinand Marcos Sr. na magtatag or ideklara ang martial law. Bukod pa riyan, makakahirit siya ng pondo, grant sa USA, para sa laban, para sa demokrasya. At posible na yung bahagi ng kanyang nakukubra, pinamumudmud niya rin sa NPA at sa Muslim rebelde. Posible. Pwede din na yung pong mga rebelding Muslim ay humirit din ng ayuda mula doon sa kanilang mga kapwa Muslim na mayayaman. At yung namang NPA ay maaari din mangalap ng pondo sa mga komunistang bansa katulad ng China, katulad ng Russia. Di po ba? So parang planado sa tingin ko May plano talaga silang gagawin. At kalaunan, siyempre, noong September 23, 1972, ay diniklara ni Marcos ang martial law. Although, ang naturang dokumento ay kanyang nilagdaan noong September 21. Pero dahil sa pamahiin, bla bla bla, 23 na inilabas at ipinatupad. Kaya po nagkaroon tayo ng 1973 Constitution. Ito pong 1973 Constitution, parliamentary form po ang ating gobyerno. Na hindi naman nabago sapagkat ang 1935 Constitution na original, parlamento din po yun. Pero naamindahan dahil siyempre hindi masyadong swak sa demokrasya ala Amerika
ang parliamentary form of government. Mas madaling manipulahin. Ito pong mga parliamentarians, nakakaunti lamang kumpara mo sa buong electorate. Dahil lahat ng mga kwalipikado ng mga mamamayang Pilipino, electorate. And so, nakita nyo na, kayong mga nagsusulong ngayon ng parliamentary form of government, lumingon po kayo sa ating pinanggalingan. Para kayo po ay mamulat sa katotohanan na hindi po parlamento ang the best government in the world. Kundi ito pong ating presidential and bicameral form of government na kinopya sa Amerika, -1 ay 2 pala. The right of the people to keep on their arms and the right to a trial by jury. And so, dumating ang Pebrero 18, 2001. Nagkaroon na naman po tayo ng another himagsikan. Pinatalsik. Ito pong si Erap Estrada, Pangulong Erap Estrada, ng mga kulto kawatan din yun na bumak up kay Gloria Macapagal Arroyo. Sa ngalan daw ng makatarungan at makataong lipunan. Anyari, katakot-takot na korupsyon ang inabot natin sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Abay, nakailan siya? 10 taon? Yung 10 taon po niya, 9 na taon reenacted ang budget. Ano po ibig sabihin ng reenacted ang budget? Buong budget ko, kurakotable. Siguro, ang binibigay niya lang doon, siyempre, hindi po pwedeng alisin. Ayun pong MOOE. The rest, pwede niya lang ibulsa. Kaya ang tanong na nagmamakawa para ating itanong sa ating mga sarili, sa dinami-dami ng mga matagumpay na people power revolution laban sa mga kurakot sa pamahalaan, bakit patuloy pa rin sila namamayagpag? Ang tinutukoy natin dito ay yung pong himagsikan. Himagsikan. Pagkatapos yung pong RAM-YOU, people power. Pagkatapos, nasundan pa nito pong kudita ni Gloria sa ngalan ng makatao at makatarungang lipunan. Sa ngalan ng kalayaan, sa ngalan ng pagpapanagot sa mga kurakot. Ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Nuulit ko, ang talagang naging problema sa ating bansa ay yung mga lumimbag na ating saligang batas 1935 Constitution. Hindi po isinama yung dalawang tripod po kasi yan kumbaga 3 poste ang meron ng demokrasya para maging matibay. Yung una yung karapatan na bumoto. Diba? Pangalawa, the right to keep and bear arms. Kasi pati gobyerno, yun ang deterrent sa mga ungas sa gobyerno. Magdadalawang isip sila na babuyin ang ating demokrasya sapagkat matatakot sila na baka kuyugin sila ng mga mamayan. At yung pangatlo, yung pong karapatan sa trial by jury. Of the people, by the people, for the people. Ang hukuman trial by jury po, walang kaduda-duda, ay ang epitome of democracy. Walang kaduda-duda na ito po ang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. Ang ating demokrasya, wala namang ibang paghuhugutan. Diba? Ang kauna-unahang demokratikong bansa sa buong mundo ay Amerika.
Bakit demokratiko? Wala po silang hari. Diba? At sila mismo ang tatakbo, no, sa mga halalan para mamili, pagpipilian kung sino-sino sa kanila ang maging presidente. At iba pang mga halal na posisyon. At siyempre, dahil demokrasya nga, no, kapag dumating ang punto na kapag dumating ang pagkakataon na ito pong namamahala sa kanila, yung mismong gobyerno nila ay hindi na tumitindig para sa mga ideals nila, mga mitiin, mga lunggatiin, abay, obligasyon, hindi lang karapatan, obligasyon ng mga mamayan na ang gobyernong iyan o iyon ay baklasin at palitan ng panibagong gobyerno kung saan batay, no, sandig, no, doon sa mga inaakala nila sa pagkakaalam nila ay mga proseso, patakaran, kalakaran para siguraduhin ang kaligtasan at kaligayahan ng mamamayan. Tayo ba ay maligaya pa sa gobyerno natin dito sa ating bansa? Di ba matagal nang hindi? So yan po ang missing link, no? Yan po ang missing link sa huwad na demokrasya na meron tayo. Ipinagkait sa 1935, 1973, maging sa 1987 constitutions, no, ng mga framers ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Ipinagpatuloy lamang po nila ang hukumang trial by palakasan na pamana ng mga Kastila na gari-arian sa ating bayang Magiliw noon. Ang siste, abay, sa panahon ngayon, mga sarili na nating kababayan ang mga naghahari-arian gamit, no, ang riding in tandem na pumapaslang sa ating kapakanan, karapatan at kinabukasan ng ating lahing kayumanggi. Ito po yung kumulikotong at siyempre hukuman trial by palakasan. Sa madaling salita, ito po mga kawatan enabled by kumulikotong, powered by hukumang trial by palakasan. Kaya po mula po noong July 4, 1946, kung saan iginawa ng kalayaan sa ating bayang Magiliw, abay, namayagpag na. Ito pong mga kawatang kuno ay mga politician sa buong pamahalaan. Iisa lang po ang kanilang motto. Ang panglalamang sa kapwa ay gawaing tiba-tiba. Ano po ba meron sa US Constitution, no, makademokrasyang Constitution, no, na dapat ay nakapaloob din sa ating saligang batas? Sa Artikulo 3 po, Section 2, Paragraph 3 ng original na teksto ng US Constitution nakasaad, the trial of all crimes except in cases of impeachment shall be by jury, and such trial shall be held in the state where the said crimes shall have been committed. Yan, original po na teksto yan. Pinaloa pa po nila yan, no? Para lalong tumatag ang kanilang justice system, which is the epitome of democracy. Sapagkat malinaw naman kung walang trial by jury, wala pong kapayapaan. From the top, walang trial by jury, walang katarungan. Walang katarungan, walang kapayapaan. Walang kapayapaan, walang kaunlaran. And so, lalong pinatatag ang US Constitution ng amendments o yung kanilang trial by jury sa pamamagitan ng Amendment number 5. Amendment number 5, basa. No person
shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Presentment, akusasyon. Indictment, sakdal. Grand jury, binubuo ng 23 katao. Randomly selected. 18 anyos pataas marunong bumasa at sumulat. 12 out of 23 ang boto na kinakailangan upang ma-indict o ma-absuelto ang kanilang iniimbestigahan, ang inirereklamo. Ang kanilang ginagawang pagkilatis ay patago, sekreto, upang kung magnegatibo man ito, hindi sisira ang reputasyon ng kanilang iniimbestigahan. Amendment number 6. Basa. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed. No? So ito po, medyo na-modified na ito over the years kung saan kapag ang na-violate mo ay ang batas ng federal, merong federal jury. May stateside jury din, may county jury. Amendment number 7. In suits at common law, where the value in controversy shall exceed $20, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined in any court of the United States than according to the rules of common law. So, ang desisyon po ng trial jury is final and executory. Of course po, pwede naman iyang habulin sa Korte Suprema o sa Court of Appeals kung may nakikitang hindi tama na interpretasyon sa umiiral na batas. Halimbawa, ang parusa ay hanggang 10 taon lang tapos pinarusahan ang convicted ng 20 anyos, abay pwede mong questionin yun. O kaya merong mga na-discovering mga bagong ebidensya na hindi na ipresenta doon sa ginawang naunang trial. Pwede naman po habulin. So ito yun. Ito ang sanhi at dahilan kung bakit ganito tayo pinalalautan ng mga salot na kurakot sa buong pamahalaan. Yung pong checks and balances sa gobyerno ng tatlong sangay, no? Ng legislatura, ng ehekutibo at ng hudikatura, hindi po gumagana sa ating bansa. Sa Amerika, gumagana. Sapagkat ang hudikatura sa Amerika ay pugad ng mga mamayan bilang mga juror. Diba? The sovereign American people. Dito po sa atin, dahil pinagkait ngayong ganon nating karapatan, abay, imbis sovereign tayo po ay mga alipin. At siyempre, hindi po yan may tatatwa sapagkat kaliwat kanan nga ang kaso ng pandarambong pangungurakot sa kabambayan. Hindi ho ba? Si Sara Duterte mai-impeach na yan kung hindi magsabwatan yung mga congressman na siyempre binusog din nila nung panahon ni Digong sa kurakotable funds. Tamo, yan lang masaklap dyan eh. Paano nila magagampanan ang katulang tungkulin kung ang mga Duterte ay meron din bala laban sa kanila sa larangan ng pangungurakot? Kaya kung gusto po natin, tayo po mga 99.9% it's sa pwera mga Pilipino, tayo po may hawak ng susi para makamtan ng makatarungan at makataong lipunan sa papanong papalaan 2.0 demokratiko. Ang pangunahin po isusulong ng ating partido, no, ay ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan
ng mamayan sa hukumang trial by jury. Panigurado, hindi po masisindikato o mamamanipula ng kahit na sino sa gobyerno ang hukumang trial by jury. Ang KKK 2.0 po, ibig sabihin, trial by jury equals katarungan, equals kapayapaan, equals kaunlaran para sa tanan. So, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ano po? Ara na. Juro revolusyon na. Ipagpatuloy po natin ang naunsyaming himagsikan sa ngalan ng kalayaan sa ilalim ng diwa ng tunay na demokrasya, which is a government of we, the people, for we, the people, by we, the people. Kaya, dapat lang, juror tayo. Kuparin ko inyo lagi nakanda maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitchilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines.